Ang nakamamatay na amoy ay biglang sumingaw, tumusok sa ilong at nagpatindig balahibo sa sinumang dadaan. Sa makipot na bangketa sa tabi ng Avenida Rizal, Maynila, nakahandusay ang isang marumi, mamasa-masa, at kakatuwang mabigat na sako na kulay berde. Mula umaga, tinitingnan lang ito ng mga tao. Akala nila ay sako lang ng basura mula sa palengke, ngunit paghapon, isang matandang lalaki, si Lolo Cardo, ang marahang sumipa sa sako gamit ang dulo ng kanyang paa. Ang sako ay matigas, ang laman sa loob ay tila katawan ng tao na pilit na nakakuba. At nang bahagyang bumukas ang sako, isang napakatinding alingasaw ang sumalubong, parang bangkay na naiwan ng ilang araw sa isang silid. Si Lolo Cardo ay umatras sa takot. Isipin mong nakatayo ka sa gitna ng mataong kalye at nalaman mong hindi basura ang nasa loob ng sako, kundi isang tao, isang babae. Sino siya? Sino ang may pusong balutin ang isang tao na parang itinatapong bagay? At bakit ito inilagay mismo sa gitna ng isang siksikang lugar? Noong gabing iyon, kumalat ang pangamba sa buong komunidad ng Tondo. Samantala, ang may gawa nito ay malamang naglalakad pa rin ng kalmado. Pagsisiyasat, ang kaso ng Avenida Rizal. Ang Avenida Rizal ay puno pa rin ng ingay ng mga sasakyan at nagtitinda sa bangketa na naghahanda ng magsara. Ngunit malapit sa isang abandonadong bodegang may numerong 282G, kakaiba ang pakiramdam. Matapos makatanggap ng ulat, 2 pulis mula sa EG Station 2 ang unang dumating, naglagay ng dilaw na linya habang nag-iingat sa berdeng sako na kahina-hinala. Si A.T. Seno de la Cruz, na nanguna sa paunang pagsusuri, ay dahan-dahang yumuko. Nakita niya ang lubid na nilon na mahigpit na nakatali sa 2 patong ng sako, sadyang tinago. Hindi ito ordinaryong basura, bulong niya. Nang maingat na buksan ng ibang opisyal ang sako, agad na sumalubong ang masangsang na amoy, kaya't nagtakip ng ilong at umatras ang ilang residente. Sa loob, ang katawan ng isang babae ay nakakuba at nakadapa. Ang katawan ay puno ng sugat at walang saplot. Napabuntong hininga si Seno. Hudyat ito na ang kaso ay hindi simple. Agad siyang tumawag sa Manila Police District, Scene of the Crime Operations, SOCO, humihiling na dumating kaagad ang forensic team. Hindi nagtagal, dumating ang ilang sasakyan ng pulis at ang SOCO team na umakit sa atensyon ng mga kalapit na residente. Sa paunang pagsusuri, nakita ang malubhang sugat sa ulo ng biktima, tila pinalo ng matigas na bagay ng napakalakas. Ito ay isang pagpatay, matigas ngunit mabigat ang tinig ng forensic doctor na sumuri. Ang sugat sa ulo ay hindi maaaring aksidente. Ang nagpapagulo sa sitwasyon ay walang tanda ng labanan sa pinangyarihan. Walang dugo, walang malinaw na bakas ng pagkaladkad. Ibig sabihin, ang katawan ng babae ay dinala mula sa ibang lugar at sadyang itinapon dito. Si Image Rahmat Hilario, ang opisyal na itinalaga sa kaso, ay mabilis na lumapit. Tiningnan niya ang sako sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay tiningnan ang mataong paligid, malapit sa isang video bar at tindahan. Gusto ng salarin na samantalahin ang dami ng tao para itago ang kanyang ginawa, sabi niya. Ngunit alam ni Rahmat na ang paghahanap sa salarin sa mga kasong tulad nito ay kadalasang nakasalalay sa pagkakakilanlan ng biktima. Kung walang pagkakakilanlan, madalas na umiikot lang ang investigasyon. Kaya, ang unang prioridad ay alamin kung sino ang babaeng ito. Habang nangangalap ng ebidensya ang team, hiniling ni Seno sa ilang residenteng unang nakakita ng sako na ikwento ang kanilang nakita. Isang ale na nagtitinda ng kakanin ang mahinang nagsalita, akala ko basura lang, sir. Mula umaga hanggang hapon, walang lumalapit. May napansin ka bang kahina-hinalang sasakyan? Tanong ni Seno. Nakakita ako ng pick-up truck na dumaan bandang madaling araw, pero hindi ko alam kung may kaugnayan. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga residente ay walang nakita. Ang kalye ay maingay mula umaga, kaya madaling matabunan ang anumang pagkilos. Ang lihim ng sako at ang bakas ng dugo. Nang magsimulang dumilim, may mahalagang natuklasan ang SOCO team, mga tuyong piraso ng lupa at basag na pintura ng dingding na nakadikit sa balat ng biktima. Ang kulay ng pintura ay hindi tugma sa mga kalapit na gusali. Tiningnan ni Rahmat ang kanyang relo. Ibig sabihin, namatay ang biktima sa ibang lugar. Kailangan nating hanapin ang lokasyon na iyon bago mawala ang bakas.
Ngunit may isa pang palatandaan, malabo ngunit kapansin-pansin sa tenga ng isang bihasang pulis. Isang residenteng ang bahay ay nasa likod mismo ng abandonadong bodega ang umamin na nakarinig ng matinding tahol ng aso bandang -1:00 ng madaling araw. At biglang tumigil. Hindi iyon ordinaryong tahol, sabi niya, kundi tahol ang pagkabigla, na parang may nakitang hindi nararapat. Ang maliit na palatandaang iyon ay nagpabilis sa desisyon ni Rahmat. Suriin natin ang likuran. Maghanap ng bodega, bakanting lot, o bahay na kahina-hinala. Ilang pulis ang dumaan sa makitid na eskinita, patungo sa looban ng barangay Tambakan. Habang papalayo sa pangunahing kalsada, lalong lumalamig ang kapaligiran. Sa kaliwa at kanan ay mga lumang bahay, bakuran na puno ng damo at kalawangin na bakod na bakal. Ang mga ilaw sa kalye ay malabo, kaya ang bawat anino ay tila mas mahaba at nagbabanta. Pagkatapos maglakad ng mga 100 metro, nakita ni Seno ang isang malaking bakuran na may mataas na bakod na kawad. Sa likod nito ay nakatayo ang isang semi-permanenteng bahay na tila isang kubo ng bantay isda. Ang nagpatigil sa kanya ay ang mga patak na pula malapit sa gate. Tuyong-tuyo na, ngunit hindi nawala kahit inulanan ng madaling araw. Kinuyom ni Rahmat ang kanyang mga mata, sininaga ng flashlight. Mukhang dugo ito. At sa sulok ng bakuran, nakasandal ang ilang sako na kulay berde, kahawig ng sako kung saan natagpuan ang bangkay. Mariing tumango si Rahmat. Ituloy natin ang pagsusuri. Pakiramdam ko hindi ito nagkataon. Sa loob ng kubol. Ang bakod na kawad ay umalinggaw ng bahagyang itinulak ni Id. Seno. Ang amoy ng mamasa-masang kulungan ng isda na matagal ang hindi inaalagaan ay agad na sumalubong. Ang bakuran ay magulo, nakabaliktad na timba, mga sako ng pataba, lubid na nilon, at ilang malabong bakas ng paa na nagsisimula ng mawala dahil sa ulan noong madaling araw. Siniyasat ni Medje. Rahmat ang lupa gamit ang flashlight, inobserbahan ang bawat detalye. Sa kanlurang bahagi ng bakuran, makikita ang bakas kung saan inilagay ang isang mabigat at mahabang bagay, tila katulad ng katawan ng tao na kalalapag lang. Hindi ito natural na bakas, bulong ni Seno. Dito binaba ng salarin ang isang bagay. Yumuko si Rahmat, masusing tiningnan kung saan patungo ang bakas, sa loob ng bahay. Tingnan natin. Ang pinto ng maliit na gusali ay hindi nakakandado. Nang marahang itulak, ang hangin sa loob ay mas matindi at masangsang. Isang maliit na bombilya ang nakabitin sa gitna ng silid, dahan-dahang umaalog dahil sa hangin. Sa sementadong sahig, malapit sa kusina, makikita ang isang malaking maitim na mansa, malinaw na dugo. Hindi pa ito matagal kahit mukhang kinuskus na. Hinawakan ni Rahmat ang ibabaw ng sahig gamit ang kanyang guwantes. Bago pa ito. Ito ang aktwal na pinangyarihan. Sinenyas ni Seno ang ibang sulok ng silid. Sa isang maliit na kahoy na mesa, may baso na may mga upos ng sigarilyo na kalahating sunog pa. Sa ilalim ng upuan, may malaking tsinelas, isang maruming damit pambahay na nakasabit sa dingding, at isang lumang cellphone na walang baterya na nakahandu sa isasahig. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang bahay ay hindi bakante. May taong nakatira o madalas na narito. Sa likuran, isang makitid na pasilyo ang humahantong sa isang maliit na pinto papunta sa kulungan ng isda. Sa ibabaw ng tumpok ng berdeng sako, natagpuan ni Seno ang putol na lubid na nilon na eksaktong kapareho ng ginamit sa pagtali sa sako ng bangkay. Hindi natin ito maaaring baliwalain, sabi niya. Ngunit alam ni Rahmat na ang susunod na hakbang ay dapat mas malinaw. Sino ang may-ari ng gusaling ito? Ang paghuli kay Hendra. Isang residente na kanina pa sumisilip mula sa malayo ang dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay maputla, na parabang naunawaan niya kung gaano siya kalapit sa trahedya. Sir, ang bahay na ito ay pag-aari ni Arif de la Fuente, sabi niya ng pautal-utal. May maliit siyang palaisdaan, pero ang madalas na nagbabantay dito ay ang kapatid niya, si Hendra. Ang pangalang iyon ay nagpalingon kay Rahmat kay Seno. Hendra de la Fuente. Ang lalaking malapit sa biktima. Ang residente ay mukhang naguguluhan, hindi naunawaan ang konteksto ng relasyon. Alam ko lang, madalas siyang umuwi ng gabi. Minsan may kasamang tao, minsan mag-isa.
Kagabi, umilaw ang bahay na ito pero wala akong narinig. Bago pa makasagot si Rahmat, narinig ang ingay ng isang lumang motorsiklo mula sa malayo. Ang ilaw nito ay suminag sa daanan, papalapit ng papalapit. Mabilis na nagbigay ng senya si Seno. Tumabi ang lahat ng miyembro ng team sa madilim na gilid ng gusali. Tumayo si Rahmat sa harap ng bahay, naghihintay. Tumigil ang motorsiklo sa tapat ng pinto. Isang lalaki ang bumaba, may dalang maruming tela na bag. Ang kanyang buhok ay magulo, ang mukha ay pagod, at ang kanyang mga mata ay balisa, tila hindi natulog ng magdamag. Nang bubuksan na niya ang pinto, humakbang pasulong si Rahmat. Hendra de la Fuente, kalmado ang tanong ni Rahmat. Kailangan nating mag-usap. Agad na tumigas ang katawan ni Hendra. Sinubukan niyang umatras, ngunit 2 pulis ang lumabas sa dilim, humaharang sa kanyang daanan. Mabilis na gumalaw ang kanyang tingin sa sahig, patungo sa mansa ng dugo malapit sa kusina. Biglang namutla ang kanyang mukha. Bakit? Bakit kayo narito? Putol ang kanyang tinig. Dahil may pinatay sa lugar na ito, sagot ni Rahmat ng walang emosyon. At lahat ng bakas ay tumuturo sa iyo. Napalunok si Hendra. Ang kanyang kamay na may hawak na bag ay lalong nanginginig. Ako. Hindi ko. Hindi ko iyon sinasadya. Kung gayon, magpaliwanag ka, matigas na putol ni Rahmat. Ngayon. Pinikit ni Hendra ang kanyang mga mata. Ang kanyang balikat ay bumaba na parang nawala ng lakas. Pagkatapos ng ilang segundo, bulong niya, halos hindi marinig, gusto ko lang siyang kausapin noong gabing iyon. Pero nagbago ang lahat. Hindi ko inakala na aabot sa ganito. Kinuyom ni Rahmat ang kanyang mga mata. Siya. Si Sari Ulandari ba ang tinutukoy mo? Hindi nakasagot si Hendra. Ang kanyang katahimikan ay naging sagot. Nagkatinginan ang mga pulis. Alam nilang simula pa lang ang pag-amin na ito. At noong gabing iyon, ang tahimik na palaisdaan sa tambakan ay sa wakas inihayag ang lihim nito. Ang gabi ng pagtatapat. Nakalagay si Hendra sa isang sirang kahoy na upuan sa sala. Ang kanyang 2 kamay ay nakaposas. Nakayuko ang kanyang mukha. Ang bombilya sa kisame ay patuloy na nanginginig, nagdadagdag sa tensyon. Nakatayo si Imege. Rahmat sa harap niya habang itinatala ni Ed. Seno ang bawat maliit na paggalaw ng suspect. Magsimula tayo sa simula, dahan-dahan ngunit matalim na sabi ni Rahmat. Ano ang nangyari noong gabing iyon? Huwag kang magkakamali ng 1 segundo. Humugot ng malalim na hininga si Hendra, tila naghahanda na harapin ang katotohanan na matagal niyang iniiwasan. Dumating si Sari bandang gabi, mahinang sabi niya. Tumawag siya, sabi niya gusto lang niyang makipag-usap ng saglit. Ayon sa kanyang salaysay, si Sari Ulandari ay tumira kasama niya ng ilang buwan bago sila naghiwalay dahil madalas silang mag-away tungkol sa pera at selos. Pagkatapos umalis ni Sari, bihira na silang nag-ugnayan. Ngunit 5 araw bago ang insidente, nagkausap sila ulit. Mukha siyang pagod noong gabing iyon. Sabi niya galing siya sa palengke, patuloy ni Hendra. Nag-usap kami ng saglit. Pagkatapos, nagkalapit kami ulit tulad ng dati. Hindi nag-react si Rahmat, nakatitig lang ng matalim, naghihintay sa pagpapatuloy. Nagpatuloy si Hendra sa mahinang boses. Pagkatapos, lumabas ako para manigarilyo. Nang bumalik ako, nakita ko siyang binubuksan ang wallet ko. Naghahanap siya ng isang bagay o baka kumuha. Tumigil si Seno sa pagsusulat. Tumuwo si Rahmat. Ano ang kinuha niya? Hindi ako sigurado, kinagat ni Hendra ang kanyang labi. Pero nagalit ako agad. Akala ko kukunin niya ang pera ko. Tinanong ko siya. Nagalit siya. Nagtulakan kami. Nanginginig ang boses niya na para bang muling nararamdaman ang sandaling iyon. Sabi niya hindi raw ako nagbabago. Sabi niya lagi akong naghihinala. At nang subukan niyang umalis, hinila ko ang kamay niya. Natumba siya. Tumama ang ulo niya sa sementadong sahig. Huminto si Hendra. Tumahimik ang silid ng ilang segundo. Tiningnan siya ni Rahmat ng walang kurap. Huminga pa ba siya noon? Tinabunan ni Hendra ang kanyang mukha ng 2 kamay. Hindi ko alam.
Nagpanik ako. Sinubukan ko siyang gisingin pero hindi siya gumalaw. Ayon sa kanyang salaysay, dahil sa takot ay gumawa siya ng nakakabaliw na desisyon. Dinala niya ang katawan ni Sari, kumuha ng 2 sako, at ang lubid na nilon na ginagamit sa pagtakip ng pagkain ng isda. Isinilid niya ang katawan ni Sari sa sako, mahigpit na tinali at naghintay hanggang sa tumahimik ang paligid. Lumabas ulit ako ng saglit, sabi niya, halos hindi marinig ang boses. Pumunta ako sa terminal ng jeep at nakipag-inuman sa kaibigan ko. Umaasa ako na pagbalik ko, may maiisip akong solusyon. Pero nang bumalik ako, naroon pa rin ang katawan. Lalo akong natakot. Ang paglalakbay ng karumihan. Bandang 3:00 ng madaling araw, binuhat ni Hendra ang sako na mailaman ng katawan ni Sari, lumabas sa likod na pinto patungo sa eskinita. Madilim at tahimik ang paglalakbay. Tanging ang tunog lang ng tubig sa kulungan ng isda at ang tahol ng aso ang pumupunit sa katahimikan. Dinala ko ang sako ng malayo pero masakit sa likod. Ibaba ko sana ng saglit. Nahulog ang sako ng malakas, anya. Narinig ko ang tunog na parang may tumama sa lupa. Napatigil si Rahmat. Ang detalyeng iyon ay tumutugma sa pangalawang sugat na natagpuan ng forensic sa ulo ng biktima. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa paglalakad, patuloy ni Hendra, putol ang boses. Pero pagkatapos ng ilang daang metro, hindi ko na kaya. Nahulog ulit ang sako. Sa pagkakataong ito, malapit sa isang malaking puno. Nakita ko na may dugo na tumatagas sa sako. Tiningnan niya si Rahmat na para bang humihingi ng tawad at pagkatapos ay yumuko ulit. Hindi na ako naglakas loob na magpatuloy. Masyadong maliwanag ang ilaw sa kalye. Kaya iniwan ko ang sako malapit sa bangketa. Akala ko akalain ng mga tao na basura lang iyon hanggang umaga. Dahan-dahang huminga si Rahmat. At bumalik ka ulit kinaumagahan, tama? Gusto ko sana itong kunin at itapon sa mas malayong lugar. Pero may dumaan. Natakot ako. Kaya umuwi na lang ako. Bumalik ang katahimikan sa silid. Sa wakas, nagsalita si Rahmat, pagkatapos noon, itinapon mo ang mga gamit ni Sari. Tumango si Hendra. Itinapon ko malapit sa palayan, damit, cosmetics, pati na ang e-bike niya. Gusto ko lang burahin ang lahat ng bakas. Tinitigan siya ni Rahmat ng matagal bago magsalita. Ang binura mo ay hindi bakas. Ang kinuha mo ay buhay ng isang tao. Hindi sumagot si Hendra, blanko ang kanyang mga mata. Tila napagtanto niya na dumating na ang huling sandali ng kanyang buhay. Ang mga ebidensya ay nag-ugnay. Matapos maitatala ang paunang pag-amin ni Hendra, sinenyasan ni Imege Rahmat ang kanyang team na dalhin ang suspect sa patrol car. Gayunpaman, malayo pa sa tapos ang kanilang trabaho. Ang pag-amin ay hindi ganap na ebidensya. Lahat ay kailangang subukin, itugma, at kumpirmahin sa pinakamaikling panahon. Ang kaso ng pagtatapon ng bangkay ay mabilis na kumalat sa social media sa Maynila, nagdulot ng pag-aalala sa mga residente ng Tambakan at matinding pressure sa pulisya. Pagkaalis ni Hendra, bumalik si Rahmat at Seno para suriin ulit ang kubo ng bantay isda. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya na magpapatibay, sabi ni Rahmat. Hindi pa sapat ang bakas ng dugo. Tumango si Seno at kumuha ng bagong guwantes. Sinuri niya ang halos bulok na kahoy na aparador. Sa loob ay may mga lumang kagamitan, kalawangin na martilyo, isang mapurol na kutsilyo, at isang masangsang na t-shirt, ngunit walang mukhang may kaugnayan. Malapit sa kusina, nakita ni Seno ang isang plastik na timba na may tubig na bahagyang mapula. Tahimik ang tubig, walang amoy, ngunit malinaw na makikita ang bakas ng paglilinis sa loob ng timba. Ito ay ginamit sa paghugas ng sahig, sabi niya. Sinubukan ng salarin na burahin ang bakas. Ngunit mas interesado si Rahmat sa mga basag sa sahig. Kumuha siya ng flashlight at sininagan ang maliliit na siwang. May piraso ng buhok at isang maliit na mapulang mansa na tuyo na. Kailangan ng forensic team dito, mabilis niyang sinabi. Tinawag ulit ang SOCO team para kolektahin ang lahat ng biological evidence sa lokasyon, mansa ng dugo, buhok, piraso ng balat, pati na ang tekstura ng lupa na nakakabit sa ilalim ng likod na pinto. Lahat ay inilagay sa plastic bags, nilagyan ng label.
Pagkatapos, sinuri ni Rahmat ang labas ng bahay. Ang mga bakas ng paa na malabo kanina ay mas malinaw ngayon ng sininagan ng flashlight mula sa iba't ibang anggulo. May natatanging pattern ng sapatos, pa-diagonal na sole na may isang bilog na tuldok sa takong. Sino ang may-ari ng sapatos na ito? Agad na tinawag ni Seno ang isa sa mga miyembro. Kinuha nila ang tsinelas at sapatos ni Hendra mula sa sala para ikumpara. Ang sample ng sole ng sapatos ay tumugma sa bakas sa bakuran, na nagpapatibay na ang lokasyon ay ang pangunahing crime scene, ang nawawalang cellphone. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay pa ring nawawala, ang cellphone ng biktima. Alam ni Rahmat na sa maraming kaso, ang cellphone ay ang tahimik na saksi sa kasaysayan ng tawag, mensahe, huling lokasyon, at mga pagbabago sa lahat ay maaaring maglantad ng tunay na motibo. Kailangan nating hanapin ang cellphone ngayong gabi rin, matigas niyang sinabi. Hinati ang team sa dalawa. Pinangunahan ni Seno ang grupo na sumuri sa ruta ng pagtakas ni Hendra, mula sa eskinita patungo sa bangketa kung saan natagpuan ang sako. Sinuri nila ang bawat madilim na sulok, imburnal, damo at bakuran ng bahay. Ang ilaw ng flashlight ay gumagalaw na parang maliliit na espiya na tumatago sa dilim ng gabi. Samantala, nagtanong si Rahmat sa mga residente sa paligid ng palaisdaan. Isang lalaking may edad na bantay ng isda sa tabi ang umamin na nakakita ng isang tao na may dalang malaking sako na dumaan sa likod ng bahay bandang -3:00 ng madaling araw. Akala ko pagkain ng isda ang dala niya, sir. Hindi ko inisip na may masama. Ang pahayag na ito ay itinala. Ang oras at direksyon ng salarin ay tumugma sa paggalaw ni Hendra. Pagkatapos ng ilang oras, natagpuan ni Seno ang isang saplot ng cellphone na nakahandusay sa ilalim ng damuhan malapit sa bakod ng bahay. Ang kulay ay light purple na tumugma sa paglalarawan ng pamilya ni Sari. Ngunit ang cellphone mismo ay hindi pa rin natagpuan. Napabuntong hininga si Seno. Baka itinapon niya ng mas malayo. Nang lumampas na ang hating gabi, nagpasya si Rahmat na suriin ang pangalawang lokasyon na inamin ni Hendra, kung saan niya itinapon ang mga gamit ni Sari. Matapos bumalik mula sa bangketa, lumipat ang team patungo sa maliit na palayan, mga 2 kilometro ang layo mula sa tambakan. Ang hangin sa gabi ay humihip na nagpaalog sa damuhan na parang maitim na alon. Sa ilalim ng isang maliit na tulay na halos hindi makita kung hindi sininagan, nakakita sila ng isang maruming plastic bag. Sa loob ay may damit, pantalon, jacket, at cosmetics. Lahat ay basa dahil sa ulan kaninang umaga. Binuksan ni Rahmat ang bawat isa, maingat na huwag sirain ang ebidensya. Sa wakas, natagpuan, mahinang sabi niya. Agad na kinunan ng larawan at binalutan ang mga gamit. Ngunit nang siniyasat ng isa sa mga opisyal ang paligid, may narinig siyang sumigaw, "Sir, baka ito ang cellphone niya." Sa pagitan ng tumpok ng basang damo, may isang cellphone na puno ng putik. Basag ang screen, ngunit buo pa. Kinuha ito ni Rahmat gamit ang guwantes. Kung mabubuhay ito, makakakuha tayo ng kumpletong larawan. Noong gabing iyon, dinala ang lahat ng ebidensya pabalik sa istasyon. Kahit pagod ang katawan, naramdaman ni Rahmat na nabawasan ang bigat, ang sunod-sunod na pisikal na ebidensya, personal na gamit, bakas sa sis, at ang pag-amin ni Hendra ay nagsisimula ng bumuo ng isang tuwid na linya. Tingnan natin kung ano ang lalabas bukas ng umaga, sabi ni Seno. Kung tumugma sa pag-amin, tapos na ang kasong ito sa loob ng 24 oras. Dahan-dahang tumango si Rahmat. Pero hindi pa tapos. Kailangan nating tiyakin na bawat bahagi ay may sagot. Ang pagtatapos ng kwento ni Sari. Kinabukasan, punong-puno ng aktibidad ang E-Station 2 bago pa sumikat ang araw. Naghihintay na ang mga teknisyan ng forensic laboratory, kasama ang mga paunang resulta. Pumasok si Imege, Rahmat at Aidatiu. Seno sa isang maliit na meeting room, dala ang lahat ng ebidensya na nakolekta kagabi. Inabot ng forensic expert ang unang file. Ang dugo na natagpuan sa sahig ng palaisdaan ay tugma sa sample ng dugo mula sa katawan ni Sari Ulandari, sabi niya. Walang duda. Ang pangunahing kiki ay doon talaga. Tumango si Rahmat. Tugma iyon sa kanilang hinala kagabi. Ang pangalawang file ay nagpapakita ng mga fingerprint.
Ang fingerprint ni Hendra ay nasa sako, sa lubid na nilon at sa cellphone ng biktima, dagdag ng forensic expert. Inamin ni Hendra na ginamit niya ang cellphone ni Sari pagkatapos ng insidente, bulong ni Seno. Pero sabi niya binuksan lang niya at sinuri. Hindi mariing sagot ng expert. Ang A-Thief card na natagpuan namin sa bulsa ni Hendra kagabi ay tugma sa thief card ng biktima. Hindi lang niya binuksan, talagang binalak niyang gamitin ang cellphone bilang kanya. Itinala ni Rahmat ang puntong iyon. Isang indikasyon na ang salarin ay hindi lang nagpanik, kundi gusto ring burahin ang pagkakakilanlan ng biktima at magkaroon ng benepisyo. Ang susunod na ulat ay mas mahalaga, sanhi ng pagkamatay. Namatay ang biktima dahil sa matinding pagtama sa likod ng ulo. Ngunit may pangalawang mas malalim na sugat sa kaliwang bahagi ng ulo, dulot ng pagtama matapos mahulog ang katawan mula sa taas o matamaan habang walang malay. Tiningnan ni Seno si Rahmat. Tumutugma iyon sa kwento niya na 2 beses nahulog ang sako. Huminga si Rahmat. Ang puzzle ay nagsisimula ng magdikit-dikit. Ngunit may isang bahagi pa ring bumabagabag sa kanya, ang motibo. Inamin ni Hendra na spontaneous ang galit at nagpanik siya, ngunit may tinatago ba siya? Para makatiyak, nagpa siya silang magsagawa ng follow-up na interogasyon. Ang selos bilang motibo. Dinala si Hendra sa interrogation room. Ang puting ilaw ay tumama sa kanyang maputla at pagod na mukha. Binuksan ni Rahmat ang file. Hendra, ang pisikal na ebidensya ay nagpapatibay sa iyong pag-amin. Ngunit may isang bagay akong kailangang kumpirmahin. Bakit hindi ka humingi ng tulong nang matumba si Sari? Bakit mo siya isinilid sa sako? Kinagat ni Hendra ang kanyang labi. Natakot ako, sir. Kung malalaman ng mga tao na ako ang kasama niya, ako ang sisisihin. Hindi sapat ang takot para magsilid ng katawan sa sako at itapon sa kalye, putol ni Seno. Ano ba talaga ang nangyari? Nanahimik si Hendra. Tiningnan niya ang mesa. Maikli ang kanyang hininga. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mas mahina kaysa kanina. Gusto niya akong bilhan siya ng bagong cellphone. Sabi niya ito na ang huling beses na pupunta siya. Gusto na raw niyang tapusin ang lahat. At nagalit ka dahil doon, tanong ni Rahmat. Dahan-dahang tumango si Hendra. Pakiramdam ko iniwan ako. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pinili pa rin niya ang ibang lalaki. Tiningnan siya ni Rahmat ng walang kurap. Kaya, hindi ito tungkol sa wallet. Ito ay tungkol sa selos. Hindi nag-deny si Hendra. Ang kanyang katahimikan ay naging pag-amin. Pumunta si Seno sa mas teknikal na bahagi. Pagkatapos naming suriin ang history ng cellphone ng biktima, natagpuan namin ang huling lokasyon na tumutugma sa palaisdaan na ito. Ibig sabihin, kusa siyang pumunta. Walang pilitan mula sa iba. Ipinikit ni Hendra ang kanyang mga mata. Pumunta siya para mag-usap, hindi para makipagbalikan sa akin. At nang tumanggi siya, hindi mo matanggap, patuloy ni Rahmat. Kinuyom ni Hendra ang kanyang kamao. Hindi ko siya gustong patayin. Galit lang ako. Bumalik ang katahimikan sa silid. Tanging ang tunog lang ng lumang electric fan ang dahan-dahang umiikot. Sa wakas, nagsalita si Rahmat, Hendra, ang ginawa mo pagkatapos ng insidente ay mas mabigat kaysa sa aksidente na inaangkin mo. Naghugas ka ng dugo, binalot ang katawan, itinapon ng 2 beses, kinuha ang kanyang mga gamit, at sinubukan mo pang ang gamitin ang cellphone niya. Iyon ay sinadya na aksyon para takpan ang isang krimen. Nagsimulang umiyak si Hendra, hindi malakas, kundi maliliit na hikbi na lumabas mula sa kawalan ng pag-asa. Tumayo si Rahmat at isinara ang file. Kumpleto na ang katotohanan. Ngayon, ililipat ka namin sa custody. Ang pagkalat ng kadiliman. Pagkaalis ni Hendra, lumapit si Seno kay Rahmat. Sir, nakuha na natin ang lahat. Tapos na ang kaso sa 24 oras. Dahan-dahang tumango si Rahmat, ngunit nanatiling tensyonado ang kanyang mukha. Tapos na sa papel. Ngunit para sa pamilya ni Sari, nagsisimula pa lang ang lahat. Sa labas ng silid, mabigat ang hangin sa umaga ng Maynila. Tahimik na para bang nagpipigil ng hininga ang buong lungsod. Ang sumunod na kwento sa Bekasi, Indonesia, ay inangkop sa mga lokasyon sa Pilipinas, Hal.
Bicasi County, Cavite Area, Karangsari, Malagasang, Hormecar, Imus, Jababeca, SA Industrial Zone, Sikarang Terminal, Southwoods Terminal. Hindi pa nakakaisang linggo matapos humupa ang kaso sa Maynila, nakatanggap si Image Rahmat ng tawag mula sa isang kasamahan sa Cavite. Tense ang boses sa telepono. Kailangan namin ang tulong mo. May katulad na kaso sa Malagasang, Cavite. Natagpuan ang bangkay ng isang babae sa isang bakanting lot malapit sa Malagasang. Bulok na ang kondisyon. Walang pagkakakilanlan. Napabuntong hininga si Rahmat. Bagong pasanin. Ngunit ang ganitong pattern ng kaso ay hindi maaaring maghintay. Umalis siya patungong Cavite ng tanghali ring iyon. Pagdating niya sa barangay Malagasang, may police line na ang lugar na pinangyarihan. Ang bakanting lote ay napapalibutan ng matataas na damo. Malayo sa bahay ng mga residente. Naroon pa rin ang masangsang na amoy kahit inalis na ang katawan ng biktima. CALT Seno, nakasama ni Rahmat, ay nagtakip ng ilong gamit ang dobleng maskara. CALT Bayo Santiago, ang lokal na investigador, ay nag-ulat na natagpuan ang bangkay kahapon ng umaga. Isang ina na naghahanap ng damo para sa kanyang kambing ang nakakita ng isang bagay na natatakpan ng damo. Nang lapitan, nakita niyang katawan ng isang dalaga pala. Kumpleto pa ba ang kanyang damit? Tanong ni Rahmat. Opo, walang tanda ng pang-aabuso. Pero ang ulo ay hapak dahil sa matigas na bagay. Tumango si Rahmat. Walang personal na gamit? Wala. Walang cellphone, wallet, o ID card. Tila sadyang kinuha ang lahat. Naglakad sila patungo sa pinangyarihan. Ang lupa doon ay nagpakita ng bakas kung saan nakahandusay ang katawan, ngunit walang bakas ng mahabang pagkaladkad. Ibig sabihin, dinala at maingat na inilagay ang biktima, hindi itinapon o kinaladkad mula sa malayo. Yumuko si Seno at sinuri ang natapilok na damo. Walang bakas ng labanan. Mukhang hindi lumaban ang biktima o wala na siyang laban ng itapon. Sa tabi ng bakas ng katawan, natagpuan ang isang malaking bato at isang basag na ladrilyo. Parehong may mansang kulay kape. Ipinakita ni Bayu ang larawan ng paunang pagsusuri. Ang mga bagay na ito ang posibleng sandata. Matagal na tiningnan ni Rahmat ang bato. Sugat sa ulo ng biktima, liblib na lokasyon, nawawalang gamit at kaunting bakas. Isang pattern na maayos, ngunit nagmamadali. Kung ito ay planadong pagpatay, ang salarin ay amateur, sabi ni Rahmat. Kung ito ay spontaneous, ang salarin ay ayaw mag-iwan ng anuman, ngunit kulang sa karanasan. Ang mga kasamahan sa kwarto at ang kiki. Ang susunod na hakbang ay alamin kung sino ang biktima. Ngunit walang bakas ng totoo, walang natatanging katangian. Mahirap nang makilala ang mukha dahil sa pagkabulok. May ulat ba ng nawawalang tao? Tanong ni Rahmat. Napabuntong hininga si Bayu. Wala pa, pero ang industrial area sa paligid ay puno ng mga manggagawa mula sa ibang lugar. Marami ang nakatira sa mga boarding house, pabago-bago at madalas huli kong mag-ulat. Nagdagdag si Seno, magsimula tayo sa mga boarding house. Tanungin ang mga may-ari kung sino ang huling nakita nitong nakaraang araw. Pumunta sila sa sunod-sunod na murang boarding house na pag-aari ni Mang Berto, isang matandang lalaki na may makapal na bigote. Sinalubong niya sila ng balisa. Nabalitaan ko, may babaeng natagpuan. Sana hindi sa boarding house ko. Tinatanong siya ni Rahmat isa-isa tungkol sa mga babaeng nangungupahan. Sa wakas, binanggit ni Mang Berto ang isang pangalan, Lestari Manurong. 4 na araw na raw itong hindi nagpapakita. Sabi ng kasamahan niya sa kwarto, umuwi raw sa probinsya. Pero hindi siya sigurado. Humiling si Rahmat ng pahintulot na tingnan ang kwarto ni Lestari. Maliit lang ang kwarto, kasya lang ang 2 manipis na kutson at isang plastik na aparador. Ngunit may kakaiba, walang tanda ng pag-iimpake. Maayos pa rin ang damit ni Lestari, ang kanyang sapatos ay nasa sulok pa. Tanging ang cellphone at isang peres ng tsinelas lang ang nawawala. Mabilis na nagsalita si Seno. Kung umuwi siya, tiyak na may dala siyang gamit. Hindi ito normal. Ang kanyang kasamahan sa kwarto, isang dalaga na nagngangalang Indah, ay umamin sa wakas. Hindi siya nagsabing uwi siya.
Noong gabing iyon, sabi niya babalik siya sa boarding house pagkababa sa bus. Pero hindi na siya bumalik. Tiningnan ni Rahmat si Bayu. Kailangan natin ng TV footage sa paligid ng bus stop. Ngunit ang lugar sa paligid ng Malagasang ay walang public TV. Ang tanging pag-asa ay ang mga kamera mula sa mga tindahan ng convenience store o security post malapit sa highway. Sinuri nila ang isa-isa. Maraming sirang kamera. Marami ang patay dahil sa power outage noong nakaraang linggo. Ang ilan na gumagana ay hindi naman nakaharap sa kalsada. Ang biker at ang bakas. Sa wakas, sa isang lumang talyer malapit sa Imus Highway, sinabi ng may-ari, mayroon akong maliit na kamera sa harap, hindi TV, kundi isang dashcam na nilagay ko para mag-ingat. Sinuri nila ito. Madilim ang footage noong gabing iyon. Puno ng ingay. Pero may isang bagay, bandang 1:00 oras ng gabi, makikita ang isang motorcycle na tumigil sa gilid ng kalsada. Ang driver ay isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket. Bumababa siya, naghihintay, lumingon sa kaliwa at kanan. Pagkatapos, mula sa labas ng frame, isang tao ang naglalakad papalapit. Isang maliit na babae na may dalang shoulder bag. Napatigil si Rahmat. Tumango si Seno. Ito na. Ang lalaki, posibleng ang salarin. Gayunpaman, hindi malinaw ang mukha niya, masyado malayo ang kamera. Gayunpaman, ang estilo ng motorsiklo, ang paraan ng paghinto, at ang balisang pag-ugali ay kapansin-pansin. Isinara ni Bayu ang laptop. Magsimula tayo sa paghahanap ng mga terminal motorcycle taxi driver sa paligid dito. Ang pattern ay katulad ng isang color room na service. Tumayo si Rahmat at tiningnan ang kalsada sa harap nila. Kung dito siya nagtatrabaho, tiyak na kilala siya ng mga tao sa paligid. Iyon ang kanilang simula, hanapin ang isang lalaking may dalang motorsiklo noong gabing nawala ang biktima. Isang tao na posibleng ang huling nakakita kay Lestari ng buhay. Ang pagtakas at ang lihim ng notebook. Kinabukasan, nagsimula ang operasyon sa paghahanap ng mga terminal motorcycle taxi driver sa paligid ng Malagasang. Si Rahmat, Seno at Lt. Bayu ay nagsimulang suriin ang mga wildcat terminal na karaniwang nakatambay sa ilalim ng overpass, malapit sa bakanting lupa, at sa gilid ng kalsada patungo sa industrial zone. Maraming driver ang pumipili ng madilim na lugar para maghintay ng pasahero sa hating gabi. Sa unang terminal, ilang driver ang nagsabing hindi nila kilala ang motorsiklo sa footage. Sa pangalawang terminal, karamihan ay tumangging magsalita, malinaw na hindi komportable sa presensya ng pulisya. Sa pangatlong terminal, isang matandang lalaki na may maruming vest ang mahinang nagsalita, nakita ko ang motorsiklo na ganyan, pero hindi siya taga rito. Lumapit si Rahmat. Sino siya? Si Dimas, sagot ng lalaki matapos mag-alinlangan. Dimas Saputra. Mahilig siyang tumambay sa hating gabi. Halos hindi siya nagpapakita sa umaga. Mabilis na nagsalita si Seno. Saan siya nakatira? Sa isang maliit na boarding house malapit sa ilog, sagot ng lalaki na itinuro ang direksyon ng isang makipot na eskinita. Tahimik siyang tao, pero hindi maganda ang tingin. Tahimik ang eskinita na itinuro. Tanging ang tunog lang ng tubig na dumadaloy mula sa imburnal ang maririnig. Ang boarding house ni Dimas ay nasa dulo. Sarado ang pinto. Nang kumatok si Rahmat, walang sumagot. Mas malakas ang pangalawang katok, tahimik pa rin. Tumingin si Bayu kay Rahmat. Baka tumakas na siya. Sinuri ni Seno ang door knob, nakakandado. Ngunit ang maliit na bintana sa gilid ay maaaring buksan ng bahagya. Mula sa siwang, naamoy ang mamasa-masa at matinding amoy ng pawis. Mas malawak na itinulak ni Seno ang bintana at sumilip. Walang tao, sabi niya. Pero may bukas na bag. Nagbigay ng senya si Rahmat. Pumasok sila sa permiso ng may-ari ng boarding house. Maliit at madilim ang silid. Sa ibabaw ng manipis na kutson, may maruming damit trabaho, isang basag na bote ng inumin, at isang maruming tiket ng bus na may petsang 3 araw na ang nakalipas. Ngunit ang pinakanakakuha ng atensyon ay isang itim na plastic bag sa sulok ng silid. Dahan-dahang binuksan ito ni Seno. Sa loob ay may isang maliit na asul na plastic bracelet,
mga basag na salamin ng cellphone, at barya na may mansa ng putik. Napalunok si Bayu. Ang bracelet na ito ay katulad ng suot ng biktima. Sabi ng kasamahan niya, laging may suot si Lestari na ganito. Hinawakan ni Rahmat ang basag na screen ng cellphone gamit ang guwantes. Ito ang posibleng basag mula sa cellphone ng biktima. Muli, nagsimulang mag-ugnay ang pattern. Si Dimas ay hindi lang saksi, siya ang pangunahing suspect. Ngunit isang mahalagang tanong ang lumabas, nasaan si Dimas? Ang walang saysay na pag-atras. Nakita ni Seno ang isang maliit na notebook sa ilalim ng unan. Ang laman ay ilang petsa at ruta lang, Southwoods Terminal, Imus, DC-2, Malagasang. At sa pinakailalim, nakasulat ang iumalis. Bumalik. Umalis ulit. Kinuyom ni Rahmat ang kanyang mga mata. Saan siya umalis? Nang lumabas sila ng boarding house, tumakbo papalapit ang may-ari ng balisa. Sir, kagabi nagpaalam si Dimas. Sabi niya pupunta siya sa airport. Sabi niya nakakuha siya ng trabaho sa ibang isla. Nagulat si Seno. Tumakas siya sakay ng eroplano. Tumango ang may-ari. May dala siyang malaking bag. Mukhang nagmamadali. Agad na tumawag si Rahmat sa team sa airport. Wala pang 5 minuto, pumasok ang ulat. Ang pangalan ni Dimas Saputra ay nasa listahan ng mga pasahero para sa isang flight patungong Cebu ngayong umaga. Ngunit hindi siya tumuloy. Kinansela ang tiket. Mabilis na tanong ni Seno. Saan siya pagkatapos mag-cancel? Ang pangalawang ulat ay dumating. Bumili siya ng bagong tiket para sa flight patungong Davao. Ngunit kinansela rin iyon. Pagkatapos noon, wala na siyang record. Hinawakan ni Bayu ang kanyang ulo. Nagpanik siya. Alam niyang hinahabol na natin siya. Tiningnan ni Rahmat ang direksyon ng boarding house ni Dimas. Kung hindi siya umalis ng Cavite, ibig sabihin nasa paligid pa rin siya. Hati ang team sa dalawa. Pinangunahan ni Rahmat ang paghahanap sa palengke at terminal. Samantala, sinuri ni Seno at Bayu ang gilid ng ilog, ang lugar kung saan madalas nagtatago ang mga salarin. Ang huling taguan sa kagubatan. Nagsimulang umulan ng mahina. Ang mga kalsada ay maputik at madulas. Ngunit hindi maaaring huminto ang pagsisiyasat. Sa ilalim ng isang maliit na tulay malapit sa Malagasang, isang matandang namumulot ng basura ang nagbigay ng mahalagang palatandaan. Kaninang umaga, may lalaking paikot-ikot dito. Basa ang damit, maputla ang mukha. Para siyang natatakot. Ipinakita ni Rahmat ang larawan ni Dimas. Tumango ang babae ng walang pag-aalinlangan. Opo, sir. Naglakad siya patungo sa maliit na kagubatan. Tiningnan ni Seno ang makapal na kakahuyan na nagsisimula ng dumilim dahil sa ulap. Hindi siya malayo. Nagbigay ng mabilis na utos si Rahmat. Hahabulin natin siya. Hindi siya maaaring makatakas. At sa mabilis na hakbang, pumasok sila sa maliit na kagubatan ng Malagasang. Ang lugar na naging pinangyarihan ng pagtatapon ng bangkay ilang araw lang ang nakalipas, ngayon ay maaaring maging huling patutunguhan ng pagtakas ng isang mamamatay tao. Ang pagtigil. Ang maliit na kagubatan ng Malagasang ay hindi malawak, ngunit makapal at puno ng tinik. Ang mga daanan ay maputik, nag-iiwan ng baka sa bawat tapak. Si Rahmat, Seno at Bayu ay pumasok ng mas malalim. Ang kanilang mga flashlight ay tumago sa manipis na ulap ng ulan na bumabagsak mula pa kaninang umaga. Ang tunog ng kuliglig at patak ng tubig ay bumuo ng isang madilim na ritmo na nagpapataas sa tensyon. Hati tayo sa 3 direksyon, bulong ni Rahmat. 20 metro ang layo ng bawat isa. Huwag kayong mawawalan ng boses. Mabilis silang gumalaw, ngunit maingat. Ayon sa namumulot ng basura na nakakita sa kanya kaninang umaga, si Dimas ay mukhang balisa, paikot-ikot, tila walang taguan. Ang ganitong uri ng salarin ay kadalasang hindi tumatakbo ng malayo, naghahanap lang ng pagkakataon o desperado. Pagkaraan ng ilang minuto, tumigil si Seno. Yumuko siya at sininagan ang lupa. Bagong bakas, sabi niya. Sariwang-sariwa pa. Ang pattern ay katulad ng bakas ng sapatos na natagpuan nila sa Tsi. Sinuri ni Rahmat ang direksyon, patungo sa kanlurang bahagi ng kagubatan,
kung saan mas makapal ang damuhan. Nagbigay siya ng senyas, ituloy. Nilabasan nila ang mga tinik hanggang sa mabasa ang kanilang damit. Ang mga dahon ay nakakabit sa kanilang braso. Ang mamasa-masang hangin ay lalong tumindi. Ngunit huminto ang kanilang mga hakbang nang marinig ang tunog ng nabaling sanga sa harap. Tinaas ni Seno ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas na huminto. Pagtatapat sa gitna ng ulan. Hinahabol ni Rahmat ang kanyang hininga, nakikinig sa tunog na tila may taong umiwas sa malakas na tapak. Iyon na siya, bulong ni Rahmat. Dahan-dahan silang lumapit, pinalibutan ang lugar. Nang maging mas malapit, malabo nilang nakita ang anino ng isang tao na nakakuba sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang katawan ay payat, basa ang jacket, ang buhok ay nakakabit sa kanyang noo. Dimas! Matigas na tawag ni Bayu. Dimas, taas kamay at tumayo. Nagulat si Dimas. Sinubukan niyang tumayo ngunit nadulas at halos matumba. Ang kanyang mga mata ay ligaw, pula at balisa, tulad ng isang hayop na nakulong. Huwag kayong lumapit, sigaw niya. Humakbang si Rahmat ng bahagya pasulong. Dimas, wala ka ng takasan. Sumuko ka na. Ngunit umatras si Dimas. Ang kanyang likod ay tumama sa puno. Mula sa kanyang galaw, malinaw na nasa gilid siya ng takot at desperasyon. Hindi ko siya gustong patayin. Gusto ko lang makipag-usap. Nag-ingat si Seno. Matigas ang kanyang boses. Pero pinukpok mo siya hanggang mamatay. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat. Doon, tumakbo si Dimas, hindi palabas ng kagubatan, kundi sa mas malalim na lugar na puno ng ugat at butas. Hinabol siya ni Rahmat at ng team. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay pumunit sa katahimikan. Halos madulas si Seno sa madulas na lupa, ngunit agad siyang tumayo. Umikot si Bayu para putulin ang kanyang daanan. Tumalon si Dimas sa isang maliit na kanal, ngunit sumabit ang kanyang paa sa ugat. Bumagsak siya ng malakas. Gumulong ang kanyang katawan ng ilang beses bago tumigil malapit sa isang malaking bato. Mabilis na lumapit si Rahmat, tinutok ang baril. Dimas, huwag kang gumalaw. Itinaas ni Dimas ang kanyang mga kamay, hinihingal. Ang kanyang hininga ay putol-putol, ang kanyang mukha ay puno ng putik. Wala na siyang lugar para tumakas. Ibaba ni Rahmat ang baril at ikinapos ang kanyang mga kamay. Masyado kang nagpakalayo. Ngayon, oras na para huminto. Hindi lumaban si Dimas. Yumuko lang siya. Nanginginig ang kanyang balikat. Hindi ko alam ang gagawin, sir. Napakabilis ng lahat. Hinila siya ni Rahmat patayo. Magsimula tayo noong gabing iyon. Magpaliwanag ka. Ngunit sa sandaling iyon, kailangan muna nilang lumabas bago lumakas ang ulan. Tumawag si Bayu ng tulong at dumating ang patrol team para sunduin sila sa gilid ng kagubatan. Ang motibo, pagka-reject at pagnanakaw. Sa istasyon ng pulisya, matapos umupo si Dimas sa interrogation room, hinayaan siya ni Rahmat ng ilang minuto. Akala ko may gusto siya sa akin, dahan-dahang sabi ni Dimas. Lagi siyang magalang si Lestari tuwing hinahatid ko siya. Ngumiti siya. Mahina siyang magsalita. Akala ko, iyon ang senyales. Nanatiling kalmado si Rahmat. Kung gayon, ano ang nangyari noong gabing iyon? Tiningnan ni Dimas ang bakanting mesa, tila nakikita ang anino ng nakaraan. Sinundo ko siya sa bus stop. Sabi niya uwi na siya sa boarding house. Pero nang subukan ko siyang kausapin, tumanggi siya. Sabi niya driver lang ako. Ayaw niyang magambala. Ang boses ni Dimas ay naging galit at nanginginig. Nawalan ako ng kontrol. Tinulak niya ako. Nasaktan ako. Pagkatapos pinalo ko ang ulo niya ng bato. Itinala ni Seno ang bawat salita. Hinilot ni Rahmat ang kanyang sentido. Ang kanyang kwento ay trahedya, ngunit ang krimen ay krimen pa rin. Alam mong patay na siya, tanong ni Rahmat. Dahan-dahang tumango si Dimas. At nagpanik ako. Kinuha ko ang cellphone niya, ang pera niya. Itinapon ko ang katawan niya para walang makaalam. Bumigat ang katahimikan sa silid. Isinara ni Rahmat ang notebook.
Dimas Saputra, ikaw ay pinigil sa hinala ng pagpatay at pagnanakaw. Magpapatuloy ang legal na proseso. At sa wakas, isa pang madilim na misteryo sa Malagasang ang nagsimulang makahanap ng sagot. Ang huling kabanata. Matapos na malinaw na maitala ang pag-amin ni Dimas sa police report, bumalik sina Rahmat at Seno upang harapin ang tambak ng mga file sa mesa. Dalawang magkaibang kaso, Maynila at Cavite, ay tila dalawang mundong walang koneksyon. Ngunit pareho silang nagpakita ng isang bagay, kung paano ang emosyon ng tao ay maaaring maging karahasan kapag nawalan ng kontrol. Kahit umamin na si Dimas, hindi maaaring huminto doon ang proseso. Kailangan nilang tiyakin na ang bawat detalye ay tumutugma sa pisikal na ebidensya upang walang butas sa batas. Magsimula tayo sa cellphone ng biktima, sabi ni Rahmat habang binubuksan ang ebidensya bag. Ang cellphone ay sira at puno ng putik, ngunit nagawa itong buhayin ng forensic D-team gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Ano ang resulta? Tanong ni Seno. Nagdala ng laptop ang isang teknisyan at ipinakita ang huling data mula sa cellphone ni Lestari Manurong. May isang text message, nakarating na ako sa Imus. Sunduin mo ako. Ang mensahe ay ipinadala sa numerong pag-aari pala ni Dimas. Kinumpirma nito na kusa siyang nakipag-ugnayan sa kanya noong gabing iyon. Ngunit 2 minuto pagkatapos maipadala ang mensahe, ang GIF location ay nagpakita ng mabilis na paglipat patungo sa Malagasang, isang direksyon na hindi tumutugma sa ruta patungo sa boarding house. Ito ang punto na humahantong sa pinangyarihan ng pagpatay, sabi ng teknisyan. Ang paggalaw ng biktima ay biglang huminto ng mga 2 minuto bago gumalaw ulit patungo sa damuhan. Hinilot ni Rahmat ang kanyang baba. Iyon ang sandali na inatake ni Dimas. Pumasok din ang forensic report. Ang pangunahing sugat sa ulo ay sanhi ng isang mabigat na matigas na bagay. Walang tanda ng mahabang pagkaladkad, walang tanda ng sexual na karahasan. May bakas ng matinding paghawak sa braso na nagpapahiwatig na sinubukan ng biktima na kumawala. Lahat ay tumugma sa kwento ng salarin. Kahit na ang bersyon ng salarin ay malinaw na sinubukang pabayaan ang impresyon ng karahasan na mas brutal. Ang kawalang pag-asa ng isang mamamatay tao. Samantala, sa kabilang silid, nakayuko si Dimas. Ang kanyang 2 kamay ay nakaposas. Nagbabantay si Bayu sa likod niya. Nang pumasok si Rahmat, bahagyang tinaas ni Dimas ang kanyang ulo. Ngunit blanko ang kanyang tingin. May hindi ka pa na ipapaliwanag, sabi ni Rahmat. Bakit mo kinuha ang cellphone at pera ng biktima? Humugot ng malalim na hininga si Dimas. Kailangan ko ng pera at akala ko maibibenta ko ang cellphone. Lumapit si Seno at tumingin ang diretso sa kanyang mga mata. Ang ginawa mo pagkatapos ng pagpatay ay nagpabigat pa sa iyong parusa. Hindi ka lang pumalo dahil sa emosyon. Binura mo ang bakas at sinubukan mong tumakas. Tumahimik si Dimas. Lalo siyang namutla. Hindi ko alam ang gagawin ko pagkatapos. Nagpanik ako. Natakot akong mahuli. Wala akong sinuman dito. Isinara ni Rahmat ang notebook at tumayo. Ang pagpanik ay hindi dahilan para patayin ang isang tao at itapon ang katawan na parang basura. Yumuko ulit si Dimas, hindi tumututol, hindi nagtatangkang humanap ng katwiran. Pagtitiyak at pagsasara. Bumalik sina Rahmat at Seno sa pinangyarihan ng pagkatagpo ng bangkay upang tiyakin na walang ebidensyang nakaligtaan. Humupa na ang ulan. Tingnan mo ito, sabi ni Seno habang itinuturo ang isang maliit na marka sa lupa. Bakas ng tuwid na linya tulad ng biglaang paghinto ng motorsiklo. Tumugma ito sa impormasyon ng saksi. Huminto siya ng ilang beses bago magdesisyon. Tiningnan ni Rahmat ang paligid. Ang ganitong liblib na lugar ay karaniwang pinipili ng mga walang karanasan na salarin. Akala nila matatago ng maliit na kagubatan ang lahat. Ngunit ang bakas ng tao ay laging nag-iiwan ng kwento. Sa likod ng damuhan, natagpuan nila ang isang maliit na piraso ng kulay abo na tela, tumugma sa vest ng biktima. Ang piraso ay posibleng napunit ng sinubukan ng biktima na kumawala. Maliit na ebidensya, ngunit nagpapatibay sa reconstruction ng insidente. Kinagabihan, nagpulong ang team para sa huling pulong. Lahat ng ebidensya, dashcam footage, GIT history, pag-amin ng salarin, pahayag ng saksi, personal na gamit ng biktima,
bakas ng sapatos, sandatas at sis, ay magkakaugnay na ngayon. Isinara ni Bayu ang huling file. Wala nang nakabinbin. Handa na tayong isumite ang kaso sa prosecutor. Dahan-dahang tumango si Rahmat. Tiyakin na maibibigay ang tamang balita sa pamilya ng biktima. May karapatan silang malaman kung ano ang nangyari. Idinagdag ni Seno at may karapatan silang malaman na nahuli na ang salarin. Sa labas, ang ilaw sa kalye ay tumago sa bintana ng istasyon ng pulisya, lumilikha ng mahabang anino sa sahig. Tumingin si Rahmat sa labas sandali at pagkatapos ay mahinang nagsalita. Minsan, ang nagpapabigat sa kasong ito ay hindi lang ang paghuli sa mamamatay tao, kundi ang pagsasara ng kwento na sana ay hindi na nangyari. Pagtatapos na walang kapayapaan. Ilang araw ang lumipas at nagsimula ng humupa ang mga kaso sa media. Ngunit para kay Rahmat, ang pagtatapos ng investigasyon ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng pasanin. May isang bagay pa ring nakabitin sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya mailalagay sa opisyal na ulat. Nagpasya si Rahmat na bisitahin ang pamilya ng unang biktima, ang pamilya ni Sari Ulandari. Ang bahay ng mga magulang ni Sari ay nasa labas ng Maynila, hindi malaki ngunit may init. Nang dumating si Rahmat, binuksan ng ina ni Sari ang pinto na may namamagang mata. Narinig na niya ang balita na nalutas ang kaso ng kanyang anak. Salamat, sir, sabi ng ina na may sirang tinig. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hindi perpekto ang anak ko, pero hindi niya karapatang mamatay ng ganoon. Yumuko si Rahmat. Ginawa namin ang lahat, inay. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya at pag-amin ng salarin. Magpapatuloy ang legal na proseso. Dahan-dahang umupo ang ina ni Sari, pinipigilan ang hikbi. Sa maliit na mesa sa sala, may larawan ni Sari, kasama ang kanyang 2 anak, 2 bata na ngayon ay lalaki ng walang ina. Ang pinakamasakit sa akin, patuloy niya, ay hindi lang ang pagkawala niya, kundi ang pag-iisip sa aking mga apo. Maliliit pa sila, sir. Nagtatanong pa rin sila kung kailan uwi ang nanay nila. Ang kanyang mga salita ay tumago sa dibdib ni Rahmat ng mas malalim kaysa sa inaakala niya. Walang salarin, walang ulat, walang parusa na makapagbabalik sa nawawalang buhay. Tiningnan lang niya ang larawan, naramdaman kung gaano kadaling mawasak ang buhay ng tao kapag pinamumunuan ng emosyon. Ang aral mula sa trahedya. Ilang araw pagkatapos, pumunta sina Rahmat at Seno sa Cavite para makipagkita sa pamilya ni Lestari manurong na nagmula pa sa Mindanao. Dumating sila ng simple ang pananamit, may dalang maliit na bag ng huling damit ng kanilang anak at ilang dokumento ng pamilya. Ang ama ni Lestari, isang matandang lalaki na matigas ang mukha dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho sa bukid, ay tumayo ng hindi nagsasalita. Samantala, patuloy na hinahawakan ng kanyang ina ang panyong ginamit ni Lestari nang umalis siya para magtrabaho. Gusto lang tulungan ng anak ko ang pamilya, sabi ng ina na nanginginig ang boses. Umalis siya para magtrabaho dahil gusto naming maayos ang bahay naming tumutulo. 17 taong gulang pa lang siya, sir. Bata pa. Naramdaman ni Rahmat na sumisikip ang kanyang lalamunan. Naunawaan namin ang inyong pagkawala, inay. Nahuli na ang salarin. Malakas ang lahat ng ebidensya. Sa wakas, nagsalita ang ama ni Lestari. Malalim at mabigat ang kanyang boses. Wala kaming hinihinging marami. Hustisya lang ang gusto namin. At gusto naming maiuwi ang aming anak ng may dignidad. Tumango si Rahmat. Karapatan ninyo iyan. Titiyakin namin na ang lahat ay susunod sa tamang proseso. Nang makalabas sila, tiningnan ni Seno si Rahmat. Sir, nahuli na natin ang salarin. Pero bakit walang pakiramdam ng kapayapaan? Dahan-dahang sumagot si Rahmat. Dahil sa mga kasong tulad nito, hindi lang tayo nagbibilang ng ebidensya, tinitingnan din natin ang pagkabiyak ng puso ng tao. Hindi ang puot, kundi ang galit. Noong gabing iyon, habang nakaupo si Rahmat ng mag-isa sa kanyang mesa, binuksan niya ang ulat ng 2 kaso. May malinaw na pagkakatulad, ang 2 biktima ay mahina, nagsisikap at nabubuhay sa kahirapan. Ang 2 salarin ay mga lalaking nakulong sa kanilang sariling takot, emosyonal na kawalang tatag, mababang pagtingin sa sarili, selos, at kawalan ng kontrol sa galit. Walang malaking plano, walang komplikadong konspirasyon.
Isang madilim na sandali lang, isang minutong kawalan ng kontrol na kumitil sa dalawang buhay at sumira sa dalawang pamilya. Nagsulat si Rahmat ng isang personal na tala sa kanyang maliit na aklat, hindi bahagi ng opisyal na ulat, kundi tala para sa kanyang sarili. Ang isang buhay ay nawala hindi dahil sa matinding puot, kundi dahil sa galit na hinayaang lumaki. At maraming tao ang hindi nakakaalam na ang isang sandali ng kawalan ng kontrol ay maaaring pumatay sa kinabukasan ng maraming kaluluwa. Isinara niya ang aklat. Sa labas ng bintana, dahan-dahang bumabagsak ang ulan na para bang nakikiramay sa dalawang madilim na kwento na kalalabas lang. Ang pag-asa sa bangketa. Ilang araw ang lumipas at nagsimulang humupa ang kaso sa media. Ngunit sa mga komunidad sa Maynila at sa industrial area ng Cavite, ang kwento tungkol sa sako sa bangketa at ang bangkai sa damuhan ay pinag-uusapan pa rin. Marami ang nagsimulang maglagay ng dagdag na ilaw sa bahay, nagkabit ng TV, o nag-uutos sa kanilang mga anak na huwag umuwi ng gabi. Dumalo si Rahmat sa isang pulong ng residente sa imbitasyon ng punong barangay. Tumayo siya sa harap ng mga magulang, manggagawa sa gabi, at may bahay, mga taong ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at sabay na pagnanais na umunawa. Mga Ginoo, mga ginang, malinaw na sabi ni Rahmat. Ang dalawang kaso na nalutas natin kamakailan ay nagturo sa atin ng isang bagay. Ang krimen ay madalas na nangyayari hindi dahil gusto ng salarin na pumatay, kundi dahil hindi nila makontrol ang kanilang emosyon at pinili nila ang maling landas. Nagpatuloy siya, ang buhay ay lalong nagiging mahirap. Ang pressure sa ekonomiya, komplikadong relasyon, at kalungkutan ay maaaring maging dahilan upang mawala ng direksyon ang isang tao. Ngunit walang dahilan ang nagpapawalang sala sa karahasan. Pahalagahan ang buhay, pahalagahan ang bawat isa, at kung galit o stressed, huminto muna sandali. Ang maliit na sandaling iyon ay maaaring magligtas ng maraming bagay. Tumango ang mga residente, ang ilan ay mailuha sa mata. Tinapos ni Rahmat ang kanyang salita sa simple ngunit mabigat na paraan. Sa buhay, hindi natin mapipili ang kapalaran, pero mapipili natin ang ating aksyon. At minsan, ang pagpipiliang iyon ang nagpapasya kung ang isang tao ay makakauwi ng buhay o hindi na makakauwi pa. Natapos ang pulong sa mahabang katahimikan, hindi dahil sa takot, kundi dahil natuto sila ng isang napakahalagang bagay. Ang trahedya ay maaaring magmula sa tila simpleng bagay kung nakakalimutan ng tao na ingatan ang kanilang puso at isipan. At sa wakas, ang dalawang madilim na kwento, ang sako ng bangkay sa Maynila at ang tahimik na pagpatay sa Cavite, ay umabot na sa katapusan.